Guys, mahal o mahalaga tayo kaya gumawa nagparaan ang dakilang Diyos. Katayo ay binigay nagpag-asa. Inibig peren niya tayo sa kanila ng aking mga kasalanan. Ito ang mga talatang upang may tamang paraan upang masunod natin ang salita nagdakilang Diyos tera ating pakinggan at pagnilayan at isa puso at ipamuhay. Juan Kapitulo 15 versikulo 10 Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking paibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang paibig. Juan Kapitulo 15 versikulo 12 Ito ang aking utos, na kayo'y mga jubigan sa isa't isa, na gaya ng paibig ko sa inyo. Juan Kapitulo 15 versikulo 13 Walang may lalong dakilang paibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Juan Kapitulo 17 versikulo 26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang paibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 5 At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang paibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 8 Datapwat ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Juan Kapitulo 15 versikulo 10 Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking paibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang paibig. Juan Kapitulo 15 versikulo 12 Ito ang aking utos, na kayo'y mga jubigan sa isa't isa, na gaya ng paibig ko sa inyo. Juan Kapitulo 15 versikulo 13 Walang may lalong dakilang paibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Juan Kapitulo 17 versikulo 26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang paibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 5 At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang paibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 8 Datapwat ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mateo Kapitulo 24 versikulo 12 At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang paibig ng marami ay lalamag. Lucas Kapitulo 7 versikulo 47 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang paibig. Lucas Kapitulo 11 versikulo 42 Datapwat sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena, at ng ruda, at ng bawat gugulean, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang paibig ng Diyos, datapwat dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. Juan Kapitulo 5 versikulo 42 Datapwat nakikilala ko kayo, na kayo'y walang paibig ng Diyos sa inyong sarili. Juan Kapitulo 11 versikulo 36 Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang paibig niya sa kanya. Juan Kapitulo 13 versikulo 35 Sa ganito'y manggakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may paibig sa isa't isa. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 4 hanggang 8. Ang paibig ay mapagpahinuhod, at magandang loob, ang paibig ay hindi nananaghili, ang paibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling maalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikwan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang paibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula, ay mga tatapos, maging mga wika, ay titigil, maging kaalaman,
ay mawawala. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 14. Gawin ninyo sa paibig ang lahat ninyong ginagawa. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 3 Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa paibig. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 6 At ito ang paibig, na tayo'y manggagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y manggagsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ikatlong Juan Kapitulo 1 Versikulo 6 Na siyang nangagpapatoto ng iyong paibig sa harapan ng iglesia, na iyong gagawa ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos, sa kanilang paglalakbay. Judas Kapitulo 1 Versikulo 2 Kawan at kapayapaan at paibig ang sa inyo naway paramihin. Judas Kapitulo 1 Versikulo 21 Na magsipanatili kayo sa paibig sa Diyos, na inyong asahan ang awan ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Pahayag Kapitulo 2 Versikulo 4 Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang paibig. Pahayag Kapitulo 2 Versikulo 19 Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong paibig, at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Kaya guys nakabase po sa ating mga ginawa yung ang ihaharap natin sa Diyos kung mga mabubuti ba o mga paglalamang sa kapwa ang Diyos na mundong ito na ang umiiran mga gawang makamundo. Guys pag-isipan mabuti at pagnilayan po natin kung kaaya-aya ba sa dakilang Diyos ang ating mga ginawa habang tayo ay nabubuhay guys magpasya tayo ngaon wag sa huli. Naway may napulutan na aral ang mga talatang ito. God bless you all.